Then you're going to wash your hands. Ay, ano mag-spray? Basta nga, you wash your hands, then you're going to wear your gloves. Ha? Dapat naka-gloves kayo mag-prepare. Electric gloves lang tayo. Wala, hindi ko ano yun. Nagamit ko rin mga gloves. So, ayan. Prepare natin yung ating oral meds. So, we have here our tablets. We also have here our suspension. Tapos, we have also our eye drops, ear drops. Kung kailangan pa ng ointment, ito lang yung nag-argue natin, ha? So, ano yung mga kailangan natin? Di ba kailangan natin ng mga measuring cup, medicine cup. Paglalagyan natin. If you need your dropper, dito. Tapos, we need also cotton balls. Panglinis ng mata at saka sa ears. So, sino gusto maging patient? Lilisan niyo talaga yung ilang po. Patient, naka-ready na hindi na kayo yung pabalik-balik na, ay wait mo ma'am, yung ano pala, yung gamot mo pa sa tenga. Tapos babalik na kayo. So, lahat yan naka-prepare. So, nakita ninyo, kailangan niya ng tablets. So, nakita nyo, ang ano niya ay sodium bicarb. So, you have to read. Basahin niyo mahigit yung kanyang label na at least 3 times to make sure na yun yung talagang gamot na ibigay. Open the lid. You transfer the medicine dito sa kanyang lid. Ha? Yan. And you get your medicine cup. Yan. Kung halimbawa nandito sa isang halimbawa ito. Kung nasa ganitong packaging, you put it in the medicine cup. Huwag niyong bubuksan. Bubuksan niyo na lang kapag andun na kayo kay patient, pag ibibigay niyo na kay patient. Kung halimbawa, diba ito, naparami yung nailagay ninyo. Dapat isa lang, pero naparami. Itaktak nyo lang na ganyan. Then, hindi pwede yung hinahawakan nyo pa din natin. Anong hirap eh, sa gaganon pa. Dahil madikit. Tapos wala pa kayong gloves. So, contaminated. Sabi nyo, ay, ma'am, itong purple nga kasi favorite din mo. Itong muna, ginawa ko mo, dito pwede siya. Hindi rin pwede na directly. Kasi paano kung nasobrahan, ibabalik mo, makukontaminate na yung mga tao. Ikaw, ano siyang cough syrup. So, ano gagawin ninyo? Again, you need it. Then, of course, you're going to shake it. Paano mag-shake? Ano mag-mix? Ganyan. Diba? Sabi yung ganun na lang. Ganito lang. Ganito lang. Pag sa MCL. Like this. Kung hindi naman palm to palm, side to side. Kung hindi naman ay figure of 8 or diba? Kung hindi naman ay circular. Para maiwasan yung bubbles, ha? Siyempre bubula yan kapag yung sa sobra-sobrang pag-mix nyo. Pero siyempre kung halimbawa tinins the label, so dito kayo mag-pour. Hindi yung dito, diba? Pagka yung ganyan. Yung iba, sige, pour lang ng pour. Natutuluan na yung pangalan. So pagka may times na nabubura na yun. So hindi mo na lang kung ano gamot yun. So dapat ito, lagay nyo sa table, then at eye level. Tapos meron kang water kasi of course you have the tablet. Kaya dapat meron kang water. Diba bigyan nyo yung tablet na walang tubig paano natutunog. So you go on to your patients. So good afternoon ma'am, I am Carol, I am your nurse for today. So syempre kilala mo na si patient kasi home base. O kung halimbawa hospital, hindi magpakilala ka. And then you're going to ask the name, di ba? You ask them, may I know your name, ma'am? Right? When is your birthday? February 18. Tapos ay 19. Tapos you check the di ba? So ma'am, I will be giving your oral meds, your ophthalmic meds, and your otic meds. So ito, ngayon sasabihin nyo kay patient kung para saan itong mga gamot ninyo, ha? So ma'am, ito po yung
paracetamol ninyo, ito po ay para sa sakit ng inyong ulo. Siyempre, tignan niyo muna kung kaya ba ni patient na uminom on her own. Kung hindi, tutulungan ninyo. Halimbawa si ma'am, adult. Siyempre, madumi yung kamay niya, so spray muna. Then you're going to give the medicine. Sa kamay na niya, tapos siya na ang iinom. You give the water. Kung sublingual, sabihin niyo, ma'am, ito po, ilalagay niyo sa ilalim ng dila ninyo. Pag sublingual, saan ilalagay? Sa gilid. Ganon, ha? Kung halimbawa ang bata, pedya, paano kayo magpapainom? Sa may gilid ko. Siyempre, di ba, yung mga pedya, ayaw nila sa mga strangers. Sa mama. So, i-assist nyo na lang si mother. Ha? Para si mother na lang ang magbigay. Kung hindi nila kaya dito sa cup, use now your dropper or your syringes. Kung halimbawa, dropper ang gagamitin ninyo at iisa lang ang dropper ninyo, make sure na hugasan nyo muna bago nyo gamitin sa iba. Yung iba naman kasi, ayan, tapos nilagay dyan. Tapos kukuha ulit, ilalagay mo naman. Yan, halo-halo. So, dapat i-wash it, then use another dropper for another medicine. Okay, so, use na tayo dyan sa ating oral meds. Now, we're going to the ophthalmic. So, dito na sa mata. Na? So, ma'am, maglalagay po tayo ng gamot sa mata dahil meron kang sore eyes. Ayan, sore eyes, ma'am. So, ang affected ay ang kanyang right eye. Madami na. Ayan. So, you're going to get your cotton. You soak it in the normal saline solution, NSS. Kung walang ganon, lukewarm water pwede. Lukewarm, hindi warm, hindi hot. So, with that, you squeeze it, ha? Then, you let, so ganyan, ha? You let the patient look up. You pull down the lower eyelid, releasing your front inner to outer canthus. So, yung parang yung nag-back tayo, di ba? So, inner to outer canthus. Hindi yung, ang inner niya ay dito, tapos outer niya ay sa baba. May nag-demo sa akin ng ganon. So, inner to outer, pag madumi, ulitin, discard. You put it in the kidney basin. Ma'am, tingin po kayo sa taas. So, you're going to instruct the patient to look up. You pull down the lower eyelid to expose the conjunctival sac. Yung conjunctival sac, ito yung nakikita nyo na kapag pale, di ba? Diba, ibababa nyo na, tapos makikita nyo pale. Ay, anemic siya. So, you instill 1, 2, kung ilang drops ang kailangan. Let the patient close her eyes. Close mo po yung mata mo and you roll your eyes. Ano po yung Tanggalin mo. Hindi ko kaya. Magbibig ka. Yan. And then, you're going to wipe the excess. Kung nasa mo yung excess kasi talagang tutulong. Paano naman pag kayo ointment? So again, May ointment sa mata. meron kayo ointment sa mata. Mga erythromycin, mga ganun. So again, you let the patient feel her head. Clean the eyes from inner to outer canthus. Let the patient look up. Pull down the lower eyelid. Tapos ang paglagay ninyo ay inner to outer. Make sure na hindi magta-touch yung nozzle sa ano ha? Ayun. Sa mata. Then, let the patient close the eyes, blink, and then you wipe na naman. Ganun lang sa mata. Sa ears naman tayo. So, so sa ears, depende na naman yung adult or pedya. Dalawa yun. So, pagka-adult, you pull the pina. O, saan ang pina ninyo? Pull the pina. Up and back. Hindi ba ito? Pag sa pedya, the opposite direction. Kasi right ang affected, so you give the head in the opposite direction. You get your cotton balls. So ito, dry cotton balls. Huwag na maglalagay ng tubig at baka pumasok pa dun sa tenga niya. So you clean it. Paano maglinis?
Inner to outer. Inner outer lang, wala nang back kasi hindi naman kayo maglalagay ng kamay dito. So inner outer, discard. Then you get your eardrops. So ito you pull the pina, ito, up and back. Para ma-expose yung kanyang eardrop. Then you instill the number of drops required. 1, 2. You press the tragus. Tragus. Bahala kayo kung paano i-pronounce. Para social. Ito ha, ito yung nasa gitna. Ito ang i-massage ninyo. You gently massage this one para pumasok, mag-mix yung gamot doon sa loob. You let the patient stay in this position for 5 to 10 minutes. And then, pag natapos na yun, you get now your cotton balls and you clean the excess. Kasi may tutulo pa din yun. O, paano pag kayo sa infants or sa mga pedya, the ears, inner outer, you pull the pina down and back. Down and back. Then, instill the number of drops required. 1, 2. Massage. Let the patient stay in this position for 5 more minutes. Clean the ears. And you're done. So, thank you for your cooperation, ma'am. How are you feeling right now? Siyempre, itatanong nyo kung baka naman pagbigay nyo ng gamot, nahilo pala siya. Ayan. So, if you need anything, I'll just get the nurse's station to document. So, ayan. After that, you're going to do your aftercare. So, pag aftercare, talagang lilipin nyo, ibalik nyo lahat ng mga ginamit ninyo. Hindi yung oral lang na nagsasabi, and do aftercare, pero nakahalap ng mga gamit. So, ibalik nyo lahat yan. Discard, tapon yung mga dapat itapon. Huwag ibabalik yung gamot siya. Ayan. Tapos yan. Remove your gloves, sanitize your hands, then you document. Hindi yung naunang nag-remove ng gloves tapos saka kayo magka-aftercare, ha? Nakita niya sa mga RT, kaya nagagalit kami na remove gloves, you do aftercare, then document. Plus pa yung yung pag-remove ng gloves bago document.